Binibining Wen, inutusan ako ng pinuno para kunin ka para sa tipan. Gusto nang tiyuhin ko na. Magpapakasal kanino? Pinuno ng pamilya Lu, ang pangunahing konglomerado, ang ninong ng Manseran City, Liam Lu. Ginoong Lu, ang pakikipagtipan ngayon ay si Lena Wen, ikasiyam na anak ng pamilya Wen. Mahina si Lena mula pagkabata. Ama niya ay may parton na anak na babae. Siya ang pinakapabayang anak. Ako ang tinatawag na The Lawless Shore. Unang bilanggo ng bilangguan ng Abyss. Arya fan. Aking ginamit ang pagkakakilanlan ng pamilya Wen. Ikasiyam na anak na babae, si Lena Wen. Nakatakas ako sa bilangguan matapos ang 9 taon. Isang anak na pabaya, sunod-sunuran at manika. Ang matriarch. Siya talaga ang pinili ngayon na nagsabing tanging mahina at marupok na babae ang makakapigil sa iyo. Ano ang pipigilin? Ang aking aura ng karahasan, aking hangaring pumatay. Nandito na siya. Napakahina. Hindi ba siya takot na madurog kapag ako kumilos? Narinig ko na isang buwan ang nakalipas. Ipinadala siya sa bilangguan ng Abyss dahil sa isang pakikipagtipan na siya ay pinalaya. Pumunta rin siya sa bilangguan ng Abyss. Puno ng mga siraulo at manyakis ang lugar na yon. Ang malakas ang mananatili kahit ako ay muntik nang mamatay doon. Siya ay nanatili doon ng isang buwan. At umalis ng walang galos. Tara na. Ano ang makakapigil sa akin? Hindi pa kailanman naging ganito. Babae na mahina ang itsura. Ang babaeng gusto ko ay ang nanakaupo sa trono ng bilangguan ng Abyss. Siya. Tulong. Tulong! Tulong! Tulungan mo ako. Ang hina. Aking kasintahan. Kayo si Jinong Lu. Kung gayon sa hinaharap, susubukan kong hindi himatayin. Gusto mo talaga akong pakasalan. Siyempre, gusto kitang pakasalan. Ikaw ang pinakamahusay na gamit. Sa landas ko patungong paghihigante. Liam, Sige. Halika. Matulog ka sa akin ngayong gabi. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin sa matriarch, bawat babaeng dinala ni Jilu para sa blind date nun, nabaliw kinabukasan o nagbanta na magpakamatay? Matapang ka ba? sige. Ikaw ang aking kasintahan. Makinig ako sa'yo. Sabihin mo sa lola ko at sa tiyuhin niya. Kung hindi siya maglakas loob sumiping sa akin, hindi niya dapat balakin na pakasalan ako. Ang walang salang tupa ng pamilyang Wen. Medyo padalos-dalos. Nangangahas makipag-blind date sa akin. Hindi ba niya alam ang mga kahihinatnan? Alam ko, the Vandellas ay nakipa-blind date sa'yo. Isa ay nabaliw. At ang isa pa ay umuwi at nagpakamatay. Talaga bang hindi ka natatakot? Sumusunod ba ang babaeng ito? O kakaiba? Hindi ba siya lalaban kahit ano pa ang gawin sa kanya? Liam, talaga, lahat ng taon sa Abyss Prison, ginawa kang halimaw na tulad ko. Hindi ka ba natatakot sa anumang na magawa ko sa'yo? Ginong Lu, pinakasalan kita, ikaw ang aking Panginoon. Ito ang kasabihan ng mga anak na babae ng Wen. Kanselahin ang kasal bukas. Tumango. Kung gayon palalayain kita eh. Ginong Lu, ako, hindi ko maring kanselahin ang kasal. Tumango.
Tumango. Ginoong Lu, kung hindi ako makakapag-asawa sa'yo, ipapadala ako kay Ginoong Shu. Bawat 3 buwan, pinahihirapan niya ang babae hanggang mamatay. Kaysa pahirapan ako ng 3 buwan, mas gugustuhin ko pa na patayin mo ako ngayon. Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Ang pamilyang Wen ay pugad ng duwag, ngunit nakabuo sila ng isang matigas na kalaban. Mabuting babae, manatili ka sa aking tabi. Huwag mo itong pagsisihan. Ang kanyang ngiti ay ganito rin. Kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin kita. Oyayin mo ako para makatulog. Oyayin siya upang makatulog. May malubhabang insomnia si Liam. Bumababa ang madilim na langit. Lena, malapit nang sunduin ako ng pamilyang Wen. Ngunit namamatay na ako. Kung makakalaya ka, dapat mabuhay ka ng maayos. Mula ngayon, si Arya Fan ay si Lena Wen. Pinahirapan hanggang mamatay ng pamilyang Wen ang kapatid ko. Kailangan kong ipaghiganti ito. Liam, kahit mahirap ka, kailangan manatili ako sa iyong tabi. Parang alga na ang tingin niya sa akin ngayon. Nandito na si Miss Wen. Lena, halika. Dali, dali. Upo, upo. Narinig ko si Sean na nagsabi, pinatuloy ka ni Liam ng buong gabi. Akala ko ikaw. Lena, gusto ka niya. Sa wakas, may nagustuhan siya. Pero siya, naging marahas sa akin. Sinakal niya ako, pinunit ang damit ko. May dala siyang kutsilyo, nagbabantang patayin ako. At yan ang tawag sa pagkakagusto. Ang paraan niya ng pag-ibig ay iba lang sa iba. Iba? Noong bata pa siya, may gusto siyang laruang pinalamanan. Isang araw, nawala ang laruang iyon. Buong pamilya, daan-daang tao ang naghanap. Nahanap naman nila ito. Pero pinutol-putol niya. Pinutol? Ngumiti siya at sinabi sa akin, "Kita mo, hindi na ito mawawala." Kung mabuntis ka, ang pamilyang Lu ay magkakaroon ng tagapagmana. Pero, walang nangyari sa aming dalawa kagabi. Iba siya sa iyo. Mahahalata ko. Walang ibang babae ang nananatili ng buong gabi sa kanya. Malapit na ang gabi. Mauna na kami umuwi. Miss Wen, sabi ni Ginoong Lu, hindi mo siya napatulog ng maayos kagabi. Lubha siyang hindi natuwa. Gusto niyang manatili ka sa iyong kwarto ngayon at magmuni-muni ng maayos. Sige. Hindi naman talaga ako nagpakasal sa'yo para maging masunurin mong asawa. Gusto mong paglaruan ang pagkakulong ko? Seguridad ng Lu family kumpara sa Abyss Prison. Arya, Liam ay totoong lubhang mapanganib. Noong 1 buwan ang pamilya Lu ay pangalawang antas lang. Isang gabi lang ang inabot ni Liam para yumukod ang mga pinuno ng lahat ng malalaking kumpanya sa kanya. Kung gusto mo ng ganti, marami tayong paraan. Bakit kailangan kay Liam? Ang mga paraan natin hindi kontrolado sa Abyss Prison. Ngunit sa lugar na may batas, hindi ito magagamit.
Bukod pa riyan, hindi ko maaaring isugal ang pinaghirapan mong kalayaan. Ikaw ang Bihagblog isa. Ang tagapagpuksa ng Xuan si Arya Fan, hindi ba? Nakikiusap ako? Iligtas mo ako. Umalis ka! Ang tagapagpuksa ng Xuan, si Arya, hindi basta't pinamamaluktutan. Lahat kayo, lumabas. Ikaw, kapatid kita. Palaging sinasabi ni nanay, meron pa akong kapatid na mumuhay ng normal. Malayo sa pamilya, Wen. Hindi ko inaasahan na pinahirapan ka rin sa fan. Pinadala ka rito sa edad na 10. Akala ko, ang pamilyang nagtapon sa akin ay nabubuhay ng mahusay. Nalaman ko, ang pamilyang Wen ay impyerno rin. Ikaw at ako, magkaiba ang landas, iisa ang patutunguhan. Okay, ganda. Sila. Aso lahat ni Liam. Hanggat mahawakan ko si Liam, basta't si Liam ang kaharap ko, lahat sila ilanggam lang sa kamay ko. Arya, kamakailan sa Abyss Prison may nag-iimbestiga pa rin sa'yo ng malala. Layas. Inaalis ang mga tao rito. Sino ang boss? Ako. Nako, paano siya napunta rito? Siya. Ginoong Lu. Hindi siya. Kung sabihin kong siya iyon. Lahat kayo rito. Pati ikaw. Lumayas ka agad. Pumunta si Liam sa nightclub. Madalas siyang pumunta rito para sa mga babae. Buti na lang makapalang makeup ko. Hindi niya dapat ako makilala. Magkano? Ay, nako. Kino. Hindi ako pwede. Nasa bahay pa ang baby ko. Nagugutom. Ang tulad mo. Kaya mo bang pakainin siya? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Oh? Free na ako. Tapos ang bata, Hayaan ng tatay niya ang magpakain sa kanya. upo. Sa trabaho mo, ang tulad mo. Kumikita ka ba? Ginoong Lu. Ginoong Lu, Ang katiwala ng pamilyang Fangenong Reed. talaga pong hindi ko alam kung nasaan si Arya. Ang naghanap sa akin mula sa Abyss Prison. Ang naghahanap sa akin mula sa Abyss Prison si Liam yon. Nakalimutan mo na, di ba? Halika na. Sayaw para kay Butler Reed. Bakit ako hinahanap ni Liam? Maari kayang dahil sa nangyari sa Abyss Prison, gusto niyang maghiganti sa akin? Sasabihin ko. Sasabihin ko ang lahat. Magsalita ka. Pagkatapos i-adapt ng fan family si Arya, maraming nakakatakot na nangyari. Ang aming dalagang amo, nag-sleepwalk, kinagat hanggang patay alaga. Pag inom ng dugo, wala siyang maalala. Walang magawa kahit sino kay Arya. Kaya, nung 10 si Arya, ang fan family, ipinadala siya sa Abyss Prison. Ngayon,
Matagal na siyang patay, di ba? Ang ibig mong sabihin, alisango sa gitak-tatak kubigi pasinin mo. Ang dalaga mong amo ay medyo kakaiba. Malikot na espiritu ang sumapi kay Arya. Si Arya ang gumawa. Pinilit mo siya. Isang batang 10 taong gulang kumikilos ng ganyan sa'yo. Hindi ba dapat mong pag-isipan ang iyong ginawa sa kanya? Mukhang Ginoong Reed, ayaw mong magsalita, di ba? Magsasalita ako! Sasabihin ko ang lahat. Si Arya ay orihinal na pinalaki para sa dalaga naming amo Vivian para magbigay ng dugo sa kanya. Pag inom ng dugo, ano ang ibig mong sabihin? May sakit ang aming dalagang amo. Sinabi ni Master Bai na minsan sa isang linggo kailangan niyang uminom ng dugo ng babaeng kasing edad niya. Nag-adapt ang fan family ng babae. Para sa sapilitang pagpapatak ng dugo. Iyon si Arya. Isang tasang dugo kada linggo? Oo. Mula edad 5 hanggang 10. Hanggang siya ay ipinadala sa Abyss Prison. Kung gayon, maaari ka ring magbigay ng dugo. Tingnan natin. Isang tasang dugo kada linggo. Magkano yon? Ginong Lu! Ginong Lu! May mamamatay. Paano nangyari iyon? Ang batang 5 taong gulang ay hindi namatay. Paano ka naman mamamatay? Bakit nararamdaman kong Ginong Lu! Ginong Lu! ang tunog na yon na familiar? Ay, ang sakit ko! Sobrang sakit! Mabait na po ako. Mabait na po ako. Binibining fan, ito ang napapala ng masunurin. Maya-maya, napunta siya sa Abyss Prison. Hindi mo ba naisip ang nangyari sa kanya? Hindi. Hindi ko alam. Hindi. Wala namang nagpakialam. Isang batang 5 taong gulang ayos lang. Tapos ikaw, lalaking matanda. Higa ka na lang ganyan. Walang silbi. Dalhin siya sa ospital. Huwag mong hayaang isipin na hindi tayo magandang host. Ginoong Lu, paano ang iyong asawa? Laruin mo muna siya, tapos patayin. Ano? Gusto niyang patayin ako. Patayin ko muna kaya siya? O tumakbo na lang kaya ako? Gayunpaman, kung hindi pa ako nagsasawa at naglakas loob siyang tumakbo, gagawin ko siyang modelo at ilalagay ko sa kwarto ko. Isang hubot-hubad na modelo. Tara na. Uwi na, tingnan sorpresa niya. Nagmamadali ka? Oo? Hinihintay ako ng sanggol ko sa bahay. Kailangan kong magpasuso. Sige na. Kung hindi ka makita ng asawa mo, mapapalo ka. Walang pagmamadali. Ang inosenteng kordero ng pamilyang Wen, gusto kong makita anong klaseng galawan talaga ang itinatago mo. Wala nang oras. Balik mo ako agad. Huwag kang mag-alala, Arya. Mas mabilis ako kaysa kanino man. Patakbuhin mo. Nakakaawa. Ito lang ang naisip mo para mapatulog ako? Ano? Gusto mo bang pagod na pagod ako para makatulog na lang? Ang payat ng bewang. Hindi ka ba natatakot kung susubukan ko?
Mababalik ka? Kung totoong Lena, sa lakas na ipinakita mo sa Abyss Prison noon, kaya mo siyang baliin. Basta makatulog si Mr. Lu, okay na yon. Bumisita ang lola ko ngayon. Ano ang sabi niya sa'yo? Sabi ni Lola, na mabilis magkaanak para sa pamilyang Lu. Sige. Gusto mong magkaanak sa akin? Tingnan natin kung makukuha mo. Halika dito. Gawin mo mag-isa. Baliw. Yun na yun. Yan na yun. Hindi ako kontento dito. Ayos, babae. Huwag kang gagalaw. Tinutulungan kita. Bakit? Ang kilos ni Lena parang sa kanya. Kailangan mong gawin mo mismo. Mag-effort ka. Unang beses ko ito. Huwag mo akong bibiguin. Ikaw ba? Ginoong Lu, dahan-dahan lang. Takot ako sa sakit. Gusto mong ipagbuntis ang anak ko? Hindi ka karapat-dapat. Halika rito at ipatulog mo ako. Kung magtatangkang matulog ka bago ako, hindi ka na muling mamumulat. Mababa ang madilim na langit. Kakasama ang mga kumikinang na bituin. Tama ang hinala ko, ang ugali ni Liam ayaw niyang pinipilit. Kung mas hihikayatin siya ni Matriarch Lu at piliting makasama ako sa kwarto, mas lalo siyang tatanggi. Kung hindi, kapag nalaman niyang hindi ako birhen, medyo magiging problema iyon. May 120 camera sa buong villa at wala ni isa sa kanila ang nakakuha kung paano nakatakas si Miss Wen. Ang tanging posibleng lugar ay dito. Batay sa laki ng ulo ni Miss Wen, dapat makalusot siya. Sinasabi mo bang hindi lang niya naiwasan lahat ang mga maliit na blind spot ng camera, kundi pati binaluktot niya ang katawan ng ganun at nakatakas? Isang mahinhin na babae mula sa pamilya Wen. Isang mahinhin na babae mula sa pamilya Wen ay may ganitong kakayahan? Posible kayang natutunan ni Miss Wen sa Abyss Prison? Hindi sapat ang isang buwan. Pinag-imbestiga kita kung ano ang koneksyon niya kay Arya. Kamusta ang investigasyon? Lahat ng pinagmulan ay nagsasabi na noong dumating si Miss Wen, si Arya ay malubhana at di na tumatanggap ng bisita. Silang dalawa ay walang anumang kontak. Malubha? Kaya si Arya siya... Nakakuha ako ng matibay na kumpirmasyon. Si Arya ay patay na. Ipagpatuloy ang investigasyon. Gusto ko siyang maibalik, buhay man o patay. Mula nang umupo ang pamilya Lu, inimbestigahan na ni Jia Lu si Arya 3 beses na. Mahal niya ba ito ng sobra o puno ng matinding galit? Dahil di ka pa nakakatulog kay Lena, ang pamilya Wen ay naghahanap na ng iba para sa kanya. Ito ay imbitasyon sa hapunan ng pamilya Wen.
Pumayag siya. Wala siyang nagawa. G. Lu, Kung hindi ka makahanap ng ibang manliligaw at ibalik ka ni Liam, wala ka ng pagpipilian kundi si Jiju. Ito na ang huli mong tsansa. Gamitin mo ito. Ito ang ikasiyam na anak ng Wen na laging ikinulong. Ginoong Lu, bigyan ba natin ang pamilyang Wen ng babala? Hindi na kailangan. Panoorin na lang natin. Palaging nagbabalak ibenta ng pamilyang Wen ironic na kapalaran para sa akin. Pagkatapos ng 10 taong kulungan, makakuha ng desenteng pagkain. Isa rin itong kabutihan mula sa karma. Kawili-wili. Lena, Ato ang lahat tungkol sa Wen. Arya, mag-ingat ka kay Bella. Siya ang ika-12 anak ng pamilyang Wen. Sobrang nahuhumaling siya kay Liam, ngunit natuklasan ni Matriarch Lu masyadong tuso at tinanggihan ang itinaksdang kasal. Ngayong pumalit ka kay Lena at magiging kasintahan niya, tiyak na tutulig sa kanya. nabalitaan kong kasal ka na at ngayon ay ibinabalik ka. Gusto mong ibenta pero hindi pwede. Ipinagmamalaki mo bang pagiging mabenta, Bella? Lahat tayo ay isda sa sangkalan. Bakit ang ibang isda iniisip na mas marangal kaysa sa iba? Nasa kanya pa rin ang parehong mukhang kaawa-awa. Pero bakit parang nagbago na ang kanyang aura? Hindi dati sumasagot si Lena sa akin ng ganito. Lena, tayong lahat ay pamilya. Huwag kang matakot. Wala akong masamang intensyon. Gusto lang kitang surprisahin, Lena. Huwag na huwag kang gagalaw. Kung hindi, lahat sa ating grupo ay malalaman na tumatakbo kang hubad sa bulwagan. Pambata, sino ang hindi tumakbo ng hubad sa Abyss Prison? Naku! Ano ito? Lena, Ang matandang manyak na humahabol kay Lena, Vincent Chu. Lena, magpakasaya ka. Ginoong Chu. Lena, napakaganda. Kung iiyak siya, mas gaganda pa siya. Nasa gipit ka, may problema ka, hindi ba? Samahan na kita magpalit ng damit. Sino itong matandang ito? Si Vincent Chu, yan. Yung gustong ipakasal ng pamilyang Wen kay Lena, ang lalaking kilala sa pagpatay sa asawa para sa katuwaan. Huwag na. Tingnan mo, walang kamera rito. Kung bigla kang mawala, walang makakaalam. Hindi ligtas, no? Sige nga. Salamat, Ginong Chu. Maging mabait ka at makinig. Kapag si Vincent Chu naglaro, madalas may namamatay. Kung mapunta si Miss Wen sa kanya, malaki ang tsansa niyang magdusa. Sa tingin mo, dapat ba tayong... Mukha ba akong may awa? Tara na. Isang laro ang marumi. Ayoko na nito. Ginong Chu, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mahal kong munti. Hindi mo ba nakikita? Siyempre, gagawin ko ang gusto ko sa'yo. Naalala ko ang mga suite dito. May mga nakatagong kamera. Kunin mo ang footage. Ginoong Chu, huwag mo akong saktan. Pwede bang huwag mo akong saktan? Takot ako sa sakit. Hindi ko kaya. Kapag masakit, sisigaw ka at iiyak.
At gusto kong marinig at makita yan. Mahal kong munti. Malapit na, hubarin ko lahat ng damit mo. Pero huwag kang matakot. Kahit na masakit ito, matutunan mong i-enjoy ito. Kunin ang room card. Anong room card? Ginoong Lu. Anong gagawin mo? Ginoong Shu. Siyempre, gagawin ko ang gusto ko sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Aray, aray, aray! Ginoong Shu, ikaw ang nagsabi niyan. Kahit masakit talaga, matututunan mong i-enjoy yan. Pakiusap, pakawalan mo ako. Huwag kang masyadong balisa, Ginoong Shu. Meron kang dagdag na bagay sa katawan mo. Hindi ito maganda. Hayaan mong tulungan kita. Putulin mo. Lintik. Ang mahinhing dalagang pinalaki ng pamilyang Wen. Medyo mailap siya, hindi ba? Ito, Wisit na Vincent Shu yan. Ginawa pa niya yan ni hindi man lang naisip burahin ang CCTV. ang mapapangasawa ko. Talaga akong pinagugulat niya palagi. Paano kung putulin natin ang engagement niya at pauwiin na lang natin siya? Hindi na kailangan. Talaga akong mausisa sa katunayan. Gaano katagal siyang magpapanggap? Kung paalisin natin siya, may iba pa. Alamin kung sino ang nasa likod niya at tapusin ang problema ng tuluyan. Sino mang magtangkang gumawa ng masama sa akin, ipapaalam ko sa kanila kung gaano kasama ang kanilang wakas. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Paano siya yun? Nakita niyang ako ang gumawa. Huwag na, magpapanggap na lang muna ako. Merlu, natatakot ako. Tulong! Ano ang nangyari? Hindi ko rin alam. Napunit ang mga damit ko. Sabi ni Mr. Chu, aakyat siya para tulungan akong magbihis. Pero pagkaakyat niya, kumilos si Mr. Chu na parang sinaniban. Bigla siyang naging ganito. Madaling dumulas ang kasinungalingan. Ang bibig niyan, naisip ko kung may totoo ba sa sinasabi niya. Nasaktan ka ba? Dugo niya lahat yan. Mr. Shu, totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Mr. Chu, sabihin mong oo. Sabihin mo lang na oo, agad kitang dadalhin sa ospital. Sa kalagayan mo, hindi ka pwedeng maantala. Tama, gaya ng sabi ni Miss Wen. Magaling. Ano ang ibig mong sabihin? Mr. Lu, paano siya? Mr. Xu, o to Mr. Xu. Parang natutuwa sa pakiramdam na ito. Kaya hayaan siyang manatili dito at magsaya muna sandali. Ginoong Xu, mukhang nasiyahan. Kaya hayaan siyang manatili dito at namnamin sandali. Ginoong Lu! Hindi! 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 Ginoo? Lena, kapag nalaman ni Ginong Lu na sinira ka ni Vincent Shu, ang posisyon ni Ginang Lu ako pa rin. Salamat. Ginonglo, itataboy mo pa ba ako? Nakita mo ngayong araw. Inayos ng pamilyang Wen para sa akin. Silang lahat ay parang pangit na lalaki tulad ni Vincent Chu. Ikaw ang pinakagwapo. Gusto mo yan? Oo. Anong klaseng ugaling yan? Ginoong Lu, ano ang sinabi mo sa akin? Magaling ang ginawa mo. Hindi ba't sinabi mo, gusto mo ako at gusto mo akong pakasalan? Simula ngayon, tawagin mo akong asawa. Mukhang hindi niya nakita ang kilos ko. Hindi pupunta si Liam. Paano biglang naka-fast forward sa eksena sa kama? Hindi ko pwedeng malaman niya na hindi ako birhen.
Ginoong Lu, hindi ba't sinabi mo? Hindi ako karapat-dapat magkaanak sa'yo? Magandang tangka. Ginoong Lu, anong ginagawa mo? Ayokong malugi sa transaksyon. Kung gusto mong mabuhay kasama ko, kailangan ko ng kapalit. May gusto ako, di ba? Ginoong Lu, hindi ka naniniwala na gusto kita kisa kasi Tahimik. Simula ngayon, ako ang magtatanong. Ikaw ang sasagot. Kung di ako masaya sa sagot mo, pipindutin ko ang power switch. Naintindihan mo? Ang polygraph na ito ay tumpak. Mas mabuti kung sasabihin mo ang totoo. Kung magsisinungaling siya, mananatili siya rito at hindi na aalis pa. Sa totoo lang, ang ginagamit sa Abyss Prison. Nakakainis, hindi ako pwedeng magsinungaling. Kung malantad ako, mapapahamak ako. Nakatagpo ako ng katapat ko. Simula na. Ano ang layunin mo sa pagtira sa aking tabi? Hindi ako mabubuhay ng mag-isa. Ginoong Lu, ang pagtira sa iyong tabi ay ang tanging tsansa kong mabuhay. Para mabuhay, ang malalakas tulad ko at ni Arya at ang mahihina tulad niya, lahat mo tayo may tayo ay may iisang layunin. Ang sinabi ko ay totoo, syempre. Ang pagtira sa tabi ni Liam ay ang tanging tsansa ko para sa paghihiganti. Tanging sa paghihiganti ko may sigla para mabuhay. Ikaw ba? Takwabwa, talaga si Lena, anak ng pamilyang Wen. Ginoong Lu, bakit mo yan tinatanong? Syempre ako ang anak ng pamilyang Wen. Sino pa ba ako? Ikaw ba ang tunay na anak ng pamilyang Wen? Sagutin mo ako o hindi. Oh, Ano pa ba ang inaasahan ko? ano ang pinaghihinala ni Liam? Bakit siya labis na nagmamalasakit sa pagkatao ko? Isang huling tanong. Mahal mo ba ako? Hindi. May nararamdaman pala siya para sa akin. Ang asawa ko. Nagsinungaling ka. Ginoong Lu, mula pagkabata, naging ibong kulong ako ng pamilyang Wen. Ano, karami ang nakaib ko. Anong damit ang suot ko, kahit ang tikas ng ngiti ko, at bawat kilos, lahat ay idinidikta nila. Ikaw lang ang ipinaglaban ko. Pinahahalagahan ko ito ng lubos. Kaya pala, sa pamilyang Lu, ang pinakamalakas ang nabubuhay. Itinuturing nila kaming mga anak na parang mga hayop sa laban ng gladyador. Kailan ba may nagmalasakit sa mga pinili ko? Ano ang pagkakaiba natin? Liam at Lena, wala naman talagang pagkakaiba. Tumataya ako na mauunawaan niya maniniwala sa masalimot na kasinungalingan ko. Tumataya na tulad ni Lena at ako ay nananabik pa rin. Na tunay na pagmamahal. Kung magsinungaling ka, kailangang maparusahan ka. Kung magsinungaling na kailangan mong maparusahan. Yan ang patakaran. Sa pagsunod lang sa sarili mong patakaran, maiwasan mo ang pagkatalo. Liam, hindi ka pwedeng lumambot. Nakasalubong ko nga ang mas matigas pa sa akin. Nasa gulo na ako ngayon at nafimiya. Seryoso ang psychopathang ito. Ito ang iyong parusa. Parusa sa pagiging di karapat-dapat. Naalala mo ba yan? Kay Arya lang ako nabibilang. Wala nang iba pang karapat-dapat sa kanya. Bumangon ka! Sumakay ka't magpunta sa ospital. Huwag umasang bubuhatin pa kita. Huwag papahawak sa ibang lalaki. May sarili akong pamantayan. Ang lalaking si Liam walang puso. Hindi ko ba sinabi na itakda ang lakas sa pinakamababang lakas? Bakit siya nawalan ng malay? Lumana ang mga kawad. Nagsablay ang setela ng lakas. Sa ospital, magmaneho ka ng mas mabilis. Gumising ka. Ginoong Lu,
Hindi ako mamamatay. Huwag kang mag-alala. Sino ang nag-aalala? Bawal kang matulog. Ako, Tits, makinig ako sa'yo. Hindi ako matutulog. Anong kabalbalan to? Unang beses ko palang nakita si Ginoong Lu na nag-aalala sa iba. Mamamatay ba siya? Pakialam pa rin ni Liam kung mabuhay ako o mamatay. Gusto mo bang sabihin kung mamamatay siya o hindi? Lintek, bakit hindi ko mapigilan dalhin siya sa ospital? Bakit hindi ko masagot ang tanong ni Ethan? Ano, nagdadalawang isip ka pala minsan. Mahirap labanan ang ganda ng babae, no? May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Alam niyang ganyan ako magsalita at alam niya okay ka lang. Kaya siya umalis. Huwag mo siyang sisihin. May gusto siyang iba. Ah, ganun pala. Kaya pala't di ako karapat-dapat. Ang ibig niyang sabihin maliban sa gusto niya, wala nang iba ang karapat-dapat. Bakit hindi niya pakakasalan ang gusto niya? Patay na siya. Kaya pala ang mga ugaling baliw ni Liam ay dahil sa pinahirapang pag-ibig? Halos nakakaawa siya. Maayos ang mga bita mo. Walang malubha. Gayunpaman, gusto mo bang manatili ng ilang araw pa? Sa totoo lang, mabait ka. Salamat, Dr. Hayes! Pero hindi ko pwedeng dayain si Mr. Lu. Pakihatid na lang po ako pabalik. Ang bait-bait namang bata. Liam, loko ka talaga. Biro lang, hindi ako babalik. Arya, ngayong gabi ang sa Prinsipe Party ng kaarawan ni Preston Fu. Si Vivian Fan, sikat na bagong bituin, ay inimbitahan. Makakakuha ba tayo ng imbitasyon? Pribadong okasyon ni Preston Fu, mahirap makapasok. Bumalik si Liam. Hindi maaring siya sa ganitong oras. Malamang si Matriarch Lu namimilit para sa mga anak muli. Haharapin ko siya. Lena, mali ang ginawa ko noon. Narito ako ngayon para humingi ng paumanhin. Ngayong gabi, party ng kaarawan ni Prinsipe. Sila ni Ginoong Lu ay matalik na magkaibigan. Kung mapalapit ka sa kanya, mas madaling mapalapit kay Liam. Pupunta rin ba si Liam? Nabalitaan kong may mahalagang pagpupulong ngayong gabi, kaya't hindi siya makakapunta. Siyempre, pupunta si Liam. Lena, pinukod ngayong gabi, gagawin kong mailang siya sa iyo. Kung gayon, salamat, Bella. Walang anuman, Lena. Kung gayon, magkikita tayo mamaya. Tamang-tama ang panahon. Ito ang kailangan shot. Ginoong Lu, pasensya na hindi ko sinasadya. Mas kinamumuhian ni Liam ang mga babae at naglakas loob ka pang lumapit. Umalis ka. Narinig mo na ba? Si Bella Wen, kilalang babae sa lipunan ng pamilyang Wen, ay may inihandang sorpresa para sa atin ngayong gabi. Inihanda, ano ang kasiyahan? Ang sarili niyang kapatid. Kapatid niyang si Lena. Narinig kong hindi naging maganda. Nandito si Lena. Ang tamis naman niyang babae. Naging kerida siya ng iba. Kasalanan ng sobrang ganda sa pamilyang Wen. Bakit, Kerida? Walang nakakaalam kung sino siya at hindi niya aaminin. Kahit hindi siya kerida, iiwanan din siya kalaunan. Pagkatapos dumalo ni Lena sa Wen Family Banquet, maraming nagtanong tungkol sa kanya. Interesado sila sa kanya. Marami ang nagbalak paglaruan siya. Sigurado ako. Anong problema, Liam? Nagkagusto ka ba sa kanya? Tutulungan kitang makuha siya. Lena, bakit ka dumadalo sa birthday banquet ng prinsipe? Paano kung siyang nasa bahay malaman at magalit? Baka ayaw na sa iyo ng nasa bahay kaya ka nandito humanap ng iba. Alam kong magbubunga ka na naman. Mapagbigay ang asawa ko. Inimbita ako ng kapatid ko dito. Hindi ba para humingi ng tawad? Ang tanga nito. Paano naging mabilis ang bibig niya? Tanga.
Akala mo ba talaga pumunta ako rito para humingi ng tawad? Lena, matagal-tagal na rin. Sobrang na-miss kita. Ate, mag-ingat ka sa ikaapat kong kapatid. Siya ang tunay na baliw. Lena, sumiping ka ba kay Liam? Masarap ba? Mga kriminal sa Abyss Prison, ginahasa ka ba nila? Nakakakilig, hindi ba? Wow. Ito pala ang plano ni Bella. Matagal ko nang naririnig ang ikaapat na anak ng Wen family ay laging may masamang balak sa kapatid niyang si Lena. Magaling maglaro ang Wen family. Kuya, huwag kang ganyan. Kapatid mo ako. Mahal kong kapatid. Liam, hindi pa niya inilalantad ang pagkatao mo. Isang araw, baka may balik ka. Pagdating yon, hindi ka ba mapupunta sa ibang lalaki? Bakit hindi mo makipaglaro muna sa akin? Wala ka namang mawawala, di ba? Kuya, huwag kang ganyan. Kapag kumalat ito, nakakahiya talaga. Ano bang malaking bagay? Para lang sa kaunting saya. Pagdating yon, sasabihin ng lahat na inakit mo ako. Para sa akin naman, lahat ay mababaliw sa inggit. Mapapahamak si Lena ngayong gabi. Marahil, hindi si Lena ang mapapahamak, kundi ang kanyang pang-apat na kapatid. Paano yon? Napakahina ng babaeng yon matutumba sa bugso ng hangin. Paano niya lalabanan ang ikaapat na kapatid na Wen? Ginong Lu, Ang magandang babaeng ito, matapang ba siya o mangmang lang? Nakisuyo pa kay Liam. Hangal? Paano ka matutulungan ni Mr. Lu? Palaging nagpapanggap. Kung gusto mo ng tulong ko, kaya mo bang bayaran? Hindi nakikialam si Liam. Siya ba? anong presyo? Kubarin mo damit mo dito. Aliwin mo lahat. Kung maaaliw ako, tutulungan kita. Hindi mo alam ang lugar mo? Nararapat sa iyo ito. Liam, babaeng ganito. Sa harap ng lahat, sobra na. Ano? Nagkakagusto ka sa kanya? Gusto kong makita. Hanggang kailan siya magpapanggap? Sige, Simulan sa natin. Kaya niya talaga. Tama na. Ang galing mo talaga. Ang pustahan ay pustahan. Ginoong Lu, alam kong nagkamali ako. Aalis na ako rito, Humingi ka ng tawad sa kanya. Lena, nagkamali ako. Pasensya na. Oh? Sapat na ba sa iyo ang kanyang paumanhin? Vivian, mahal kong kapatid. 10 taon na. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta rito. Preston, narinig ko na laganap ang mga iskandalo ni Vivian Fan. Sabi nila bulok na siya hanggang buto. At inapin niya raw ang ampon niyang si Arya simula noong 10 taon siya. Narinig ko, nawala si Arya, di alam kung patay o buhay, at naglakas loob pa siyang imbitahin siya. Malaki ang ginastos ng pamilyang Fan para imbitahin siyang kumanta. Kikita ako ng ilang milyon ng libre. Libreng pera. Ganito ba talaga siya pag walang nakakakita? Hindi pa nga ako kumikilos. Meron pa bang iba na kasing kamuhi si Vivian gaya ko? Hindi ma, Farid. Liam, ikaw ba yun? Si Sean ay mahusay talaga. Nagawa niya ng onguso. Nagawa niya ng maayos. Sige. Ginoong Lu, sapat na siguro ito. Kailangan kong magpalit. Sa press release na tungkol sa pagiging imbitado sa birthday party ng prinsipe, siguradong mapipigilan natin ang opinyon ng publiko tungkol kay Arya. Pagkatapos, kapag nailabas ko na ang bagong palabas at na-promote natin ito ng maayos, mas tataas pa ang kasikatan ko kaysa dati. Kahit sino ba ang sumubok guluhin ako, hindi sila magtatagumpay. Sino ka? Binibini Fan. Tagal nating di nagkita. Ginoong Lu, Ang kapaligiran ng karahasan
Ano na naman ang ginawa mo? Tulong! Vivian Fan! Siya, paano siya naging ganito? Bumalik na si Arya. Bumalik na si Arya. Bumalik na si Arya. Nakita mo ba si Arya? Bumalik na si Arya. Bumalik na si Arya. Bumalik siya para maghiganti sa akin. Ikaw ang may gawa nito. Paano nangyari iyon? Kinong Lu. Nahihilo ako pag may dugo. Alam mo yan. Talaga ba? Kinong Lu. Talagang hindi ko yan ginawa. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin mo, bakit mo tinarget si Vivian Fan? Ano ang relasyon mo kay Arya? Nasaan siya? Kinong Lu. Talaga pumunta lang ako para magpalit ng damit. Hindi ko rin alam. Nang bumalik ka, naamoy ko ang aura ng karahasan. Isang napakalakas na aura ng karahasan. Napilitang paduguin si Vivian Fan. Ikaw lang ang naroon. May ganyang amoy ka. Huwag mong sabihin nagkataon lang. Anong klaseng ilong meron si Liam? Hinugasan ko ang mga kamay ko ng 3 beses. 5 minuto lang. Lalamunin ka ng tubig. Huling 5 minuto mo na to. Kung magsisinungaling ka pa, Kinong Lu. Papatayin mo ba ako? patayin siya. Nasabi ko na dati, kung gusto mong mabuhay ayon sa akin, ibigay mo sa akin ang gusto ko. Kung hindi ako magsasalita, papatayin niya talaga ako. Ayokong marinig ang sigaw nila sa sakit. Ngayon, kumanta ka para sa akin. Sige. Ituring mo nga. Aking pamamaalam na regalo. Ang madilim na langit. Isang minuto pa. Huwag nang sayangin ang oras sa pag-iisip kung paano ako lokohin. Sabihin mo, nasaan si Arya? Bakit si Liam pinipilit hanapin si Arya? Yung insidente, sapat na ba talaga para magkaganyan siya? Sasabihin ko sa'yo. Nasaan si Arya? Arya! Totoo ngang patay na siya. Patay? Sinasabi mo bang ang sapilitang pagdurugo kay Vivian ay hindi ginawa ni Arya yun? Kung iniisip ni Liam na buhay pa si Arya, mahahanap din niya ako sa huli. Ji-Lu, hindi mo na ba alam? Ako ang gumawa nito. Bakit? Sa Abyss Prison. Iniligtas ako ni Arya Sam. Iniligtas ako ni Arya. Bilang kapalit, ginagawa ko ito para sa kanya upang makaganti sa pamilyang Fan. Ano ang itsura niya kung gayon? Siya. Mukha siyang hindi siya masyadong maganda. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi ka pa rin nagsasalita. Aalis na lang ako. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay lagi siyang nakasuot ng maskara ng usa. Hindi siya nagsisinungaling. Si Arya ba talaga kaya... Kinuumlo. Bakit? Hindi ako nagsinungaling. Kapag kulang sa oxygen ang utak, higit 45 segundo, ang prefrontal cortex ang unang bumibigay. Iyon ang bahaging responsable sa pagsisinungaling. Kapag malapit ka ng malunod, tatanungin kita ulit. Pagkatapos kong ubusin itong sigarilyo, hilaan mo siya palabas.
Mukhang huminto na ang paghinga niya. Paano nangyari yon? Halika't tingnan mo. Lena, huwag kang mamamatay. Lena. Gumising ka, Lena! Huwag kang mamamatay. Huwag kang mamamatay! Gusto lang kitang takutin. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Naririnig mo ba ako? Kinonglu? Talaga namang? Hindi ako nagsinungaling? Sa ospital. Kung hindi mo siya gusto, ipagpaliban na lang ang kasal. Bakit mo pahihirapan ang kawawang babae? Ako ba ang ayaw ipagpaliban? Siya ang ayaw. Oh, ganun ba kahalaga ang iniisip niya? Ang bait mo naman. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko na kailangang patulan ka. Magiging okay siya pagkatapos ng 3 araw na pahinga. Ibabalik ko siya sa iyo mamaya. Hindi na kailangan. Ako na ang kukuha sa kanya. Huwag kang lalapit sa kanya. Sige, aalis na ako. Ginoong Lu. Pagkatapos ng insidente sa club, lubos nang bumagsak ang opinyon ng publiko kay Vivian. Si Ronan, para aliwin siya, ay kukuha ng magsasagawa ng pagpapalayas sa kanya. Inaliw mo siya. Sino ang aaliw kay Arya? Gusto ng pagpapalayas. Magpadala ng maestro sa pamilyang Fan para tunay nilang maintindihan ang kanilang mga kasalanan. Gayun din, ipadala si Bella at Wenyang sa kwarto ng interogasyon. Kahit anong kailangan, huwag kang magpigil. Ang mga tao ko, Gising ka na. Nagpadala ako ng masustansyang pagkain. Pinahanda yun ni Liam. Salamat. Hindi niya sinasadya yon. Ayaw kanyang saktan. Dr. Hayes, malapit ka ba kay Liam? Siya, isa siyang dating pasyente ko. Lahat ng ginawa niya sa iyo naranasan niya rin mismo. Sino ang magtatangkang gawin yun sa kanya? Sa psikolohiya, ang paraan ng pagharap sa relasyon ay kadalasang nagmumula sa karanasan noong bata. Kaya ano sa tingin mo? Bakit ka ipinadala sa Abyss Prison? tradisyon ng pamilya ko. Tradition? Makakaligtas lang ako at makakalabas doon para mabawi ang dapat ay akin. Ang kabataan ni Liam. Ang pagkabata ni Liam? Ano nga ba ang naranasan niya? Ang tatay ni Liam ay may 4 na anak na lalaki. Mula pagkabata pinagpaligsahan niya sila. Ang nanalo lang, itinuring na tao. Ang iba ay pinarusahan. Pagkakuryente, pagpapalunod. Naranasan niya ang lahat iyon. Nang makilala ko siya, malubha na ang sakit niya. Nagdusa sa matinding paranoia at PTSD. Panormal lang siya sa gamot. Kapag tumigil siya, para siyang nasugatan, namamatay na hayop. Gustong pumatay ng makita. Ginoong Lu, inumin ang gamot. Dalawa. 3. 4. Siguro pagdating sa malupit na pagkabata, walang pinakamalala. Meron lang na mas malala. Maaaring mukhang walang awa si Liam, pero sa bawat pagkawala ng kontrol niya at lumalagpas siya,
Sinisisi niya ang sarili hanggang magkasakit, nagkakaroon ng matinding pagkasira sa sarili. 6. 7. Si Lena ay napakabait, napaka-inosente. Paano mo nagawa yan sa kanya? Liam, ikaw ay nagkasala. Kahit ako hindi ko alam kung paano siya nakatagal hanggang ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang mga hamak na basura. Say asidika sumayamu ko. Papasi sa momenamay na. Kahit isama ko pa sila sa pagbagsak. Hindi ko sila papayagang manalo. Kahit mamatay pa ako. Tigil. Nasa ilalim siya ng protection ko. Umalis na kayo lahat. Matagal na siyang walang pagkawala. Labis siyang ginipit ngayon. Medyo malupit ka rin naman. Kung gayon, may kinalaman ba kay Arya? Banggitin si Arya at parang asong ulol. Hindi ko talaga alam kung ano si Arya ang ginawa sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng babae siya talaga para lubos na mahumaling si Liam. Liam, Nasabi ko na ang lahat ngayon. Ikaw, magpahinga ka ng mabuti. Arya, huwag mo nang isipin. Ang mga pasanin na dinadala mo, hindi mo pa nabibitawan. Hindi mo mapipigilan ng iba. Bukod sa insidenteng iyon, si Liam at ako, nagkaroon pa ba tayo ng gulo? Kahit anong pag-iisip ko, hindi siya magtatangol ng sama ng loob ng ganito kalaki. Imposible. Liam, nakalabas siya agad pagkatapos niyon. Kahit gusto mo siyang awayin, wala ka sanang pagkakataon. Kung gayon, ano ba talaga ang pinagwawalaan ni Liam? Kumusta ang sitwasyon ni Vivian? Si Vivian, siya na ang numero 1 kaaway ng publiko. Pang-aabuso sa kanyang adopted na kapatid, dagdag pa ang kakaibang insidente sa banquet, siya ngayon hindi na makapagpaliwanag kahit pasubukan. Ang mga naninira at opinyon ng publiko, sino talaga ang nasa likod nila? Nalaman mo na ba? Hindi ko malaman. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko pero walang bakas. Para maisakatuparan ng ganito, tanging ang may kapangyarihan ni Liam lang. Pero, kinamumuhian niya ako? Ayaw niya ba sa akin? Tutulungan niya ba ako maghiganti? Kalimutan mo na, Arya. Huwag mo nang isipin yan. Basta't masira si Vivian, magandang bagay yun. Hindi sapat sa akin na si Vivian ay nasira, hindi yun simple. Walang sino man sa pamilyang fan ang karapat-dapat sa magandang wakas. May nangyayari na ba sa kanila ngayon? Vivian, nabaliw na siya sa takot sa'yo. Para aliwin siya, si Ronan ay naghanap ng isang tao mula sa mga elite sa pananalapi, ang kilalang si Master Bai, upang magsagawa ng exorcism sa pamilyang fan. Unface daw na, di ba? Simula ngayon, ito ang tahanan mo. Dito ka titira. 996, 997, 998. Master Bai, papagluhudin si Vivian araw-araw humihingi ng tawad ng 1,001 beses kay Arya. Gagana kaya yun? Maaalis nito ang galit ng namatay. Iniisipan niya kapag nagdusa na si Vivian baka kahabagan niya kayo. Si Master Bai na to kakaiba. Guro, meron akong masasamang panaginip araw-araw. Si Arya ang panaginip ko. Sabi niya, maghihiganti siya paglaki niya. Sabi niya, kakainin niya ako ng buhay unti-unti. Guro,
Kailangan mo akong iligtas. Bago ka matulog, sunugin mo itong agimat hanggang abo tapos inumin mo itong may halong tubig. Pipigilan nito ang iyong panaginip ngayong gabi. Sige, sige. Salamat, Guru. Tok! Tok! Mukhang hindi pa ito sapat. Vivian, nandito si Arya para makita ka. Nemesis. Bigyan ng matibay na ebidensya ang media. Sabihing may masamang konsensya ang fan family. At sinubukang supilin ang ampon nilang si Arya upang baguhin ang kanilang kapalaran. Pero nagambala. At gabayan din ang opinyon ng publiko. Sabihin mo sa kanila na sino mang kasangkot sa pamilyang fan ay magdaranas ng kamalasan. Lena, kahit anong anggulo ko tingnan, ikaw ang may galit sa pamilyang fan. Wala akong natanggap na hindi inaasahang balita. Ang alam ko lang ay binalik ni Ronan fan si Arya mula sa isang ampunan, ang bata. Kakaiba na siya mula pagkabata, kaya walang umampun sa kanya. Ito. Medyo malikain ito. Bakit hindi ko naisip yan? Ipagawa kay Vivian lumuhod at humingi ng tawad pa. Sabihin na hindi tapat ang puso niya nang siya'y humingi ng tawad. Kaya hindi naibsan ang sama ng loob. Kaya naman may mga madugong bakas ng bata na nakakalat sa buong bahay. Saka. Magpadala sa kanila ng 3 karagdagang kabaong. Iwanan sa kanilang pintuan sa harap. Saan ka nagpunta? Sa banyo. Ang ward mo ay may banyo. Ano? Kailangan mo pang pumunta sa bahay ng pamilyang fan. Hindi ka ba pwedeng dito na lang? Ay nako, paano nangyari na kahit si Master Bai ay kasama sa mga tauhan niya? Ginoong Lu, alam mo, nangako ako kay Arya maghihiganti ako para sa kanya. Ang dating mo kanina, hindi mo kang pag-arte lang. Lahat ng ito, tinuro lahat sa akin ni Arya. Siya ang nag-ayos ng lahat. Talaga ba? Sa tingin ko mas magaling ang pag-arte mo kay Vivian. Parang naposes ka. Ginoong Lu, kilala mo ba ng mabuti si Arya? Kami ni. Parang magkabilang panig ng iisang barya. Ano sa tingin mo? Liam, ang hot mo. Anong iniisip mo? Naaalala mo ba na tayo'y dalawang bahagi ng iisa? Hindi ko alam. Ginoong Lu, nagbabayad lang ako ng utang. Ano man ang nangyari sa inyo ni Arya, ay walang kinalaman sa akin. Siyempre meron. Hinahanap kita kahit saan. Ikaw lang ang nagpapaisip sa akin. Sabihin mo sa akin, hindi ko ba dapat alamin lahat tungkol sa'yo?
at imbestigahan. Ano ang alamin lahat? Seryoso ba si Liam? O baka sobra lang ang pag-iisip ko? Ano ang iniisip mo? Sabihin mo sa akin. Baka ngayon na ang iniisip mo. Ako, wala naman akong iniisip. Sa tingin ko, si Arya ay pinakasensitibo dito. Ginoong Lou, sinabi ni Bella na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Tungkol ito kay Lena. Ngayong maayos ka na, umuwi ka na. Kung babalik ako at hindi kita makita, mangangako akong hindi ka na makikita pa. Kahit gaano pa kahinala ni Liam sa akin, hanggat hindi ko inaamin, hindi niya mahahanap ang ebidensya na si Lena pala si Arya. Huwag mong itapon ang basura mo sa teritoryo ko. Kaladkarin siya palabas at itapon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Ginoong Lou. Dahil hindi mo makontrol ang iyong pagnanasa, hindi mo na ito kakailanganin pa. Hindi, Ginoong Lou, pakiusap. Hindi ko na ulitin pa. Ginoong Lou, hindi. Ginoong Lou. Ginoong Lou. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Ginoong Lo. Si Lena siya... Hindi siya si Lena. Bakit hindi? Si Lena. Iba na si Lena sa dati. Paano siya nagbago? Dati tumatanggi lang si Lena. Hindi siya sumagot or lumaban. Once ngayon, nakakatakot siya, nakakaiba. Parang ibang tao na siya. Sa tingin ko, hindi siya ang Lena Wen natin. Ipagpatuloy mo. Sa tingin ko may nagpadala sa kanya para lumapit sa'yo. Lena. May peklat siya sa binte. Naitulak ko siya at nagkaroon nun. Tingnan mo at alamin. Malalaman mo kung siya nga iyon. Anong klaseng peklat? Mukha siyang mahabang susi. Alam mo, yung luma. Maaari mo bang iguhit? Ginoong Lo, pagkatapos ko itong iguhit, pwede na ba akong umalis? Kung totoo ang sinabi mo, pag-iisipan ko. Pero may isa pa. Ako lang ang pwedeng manakit sa mga tao ko. Kung may iba pang gumalaw sa kanya. Naiintindihan ko. Kunin mo ito. I-DNA test mo kay Lena. I-report mo agad ang resulta. Ginoong Lou. Nabawian mo na si Arya. Bakit hindi mo rin gawin ang gusto kong gawin sa kanya? Ano ang gusto mong gawin kay Arya? Siyempre, paghihiganti. Mata sa mata. Mata sa mata. Alam mo ba ang ginawa ni Arya sa akin? Hindi ko alam. Parang hindi. Nailigtas kita ngayon. Tandaang bayaran ang pabor. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo. Ginoong Lou. Ginoong Lou. Masakit ang paa ko. Ginoong Lou. Anong ginagawa mo?
Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Ginoong Lu. Ginoong Lu, dahan-dahan eh. Hindi tayo, katat. Nasasaktan ako. Kung patuloy mo akong aakitin. Tunay na peklat yan. G, Lu, nandito na ang resulta. Mabuti na lang personal kong nilinis ang katawan niya. Bawat pulgada ng balat niya, alam ko ang lahat. Medyo nahuli ka. Kaya, Lu, Lena at Bella ay hindi magkapatid. Arya. G. Lu. Patay na si Arya. Kung ganyang kadesperado, bakit hindi mo hukayin at hampasin ang bangkay? Akala mo'y hindi ko gagawin? Hinahanap ko ang katawan niya buong panahong ito. Siguro, baka nakahiga lang siya malapit sa akin. Tingnan mo mismo. Wala ka bang masasabi? Kawawa namang tatay ko. Paano? Pinalaki niya si Bella ng napakaraming taon. Para lang malaman niyang hindi niya tunay na anak. Sabi mo, si Bella ay hindi ang tunay na anak ng pamilyang Wen? Ikaw ba yon? Ginoong Lu, kung gusto mong malaman kung tunay niya akong anak, magpa-DNA test ka sa akin at sa tatay ko. Akala mo hindi ko gagawin? Ngayon, patulugin mo ako. Ang madilim na langit ay mababa kasama ang maningning na mga bituin. Lumilipad ang mga alitap-tap. Hanggang mahanap ko si Arya Fan. Hindi ka aalis kahit saan. Ginoong Lu, nandito ang hepe ng Abyss Prison. Nasaan ang bangkay niya? Hindi kami nagtatago ng bangkay dito. Ginoong Lu, itigil na po ninyo ang investigasyon. Patay na talaga si Arya Fan. Walang bangkay? Nasaan ang abo? Ginoong Lu, yung Abyss Prison, wala talagang kahit ano ang pwedeng ilabas. Sige, maghintay ka lang. Ginoong Lu, Sige, maghintay ka. Ginoong Lu, Ihanda ang mga tauhan. Pumunta sa Abyss Prison. Opo. At saka, makipag-ugnayan sa pinakamahusay pangkat ng pagsusuri ng DNA. Yung tipo na makuha ang genetic information mula sa abo. Lena, ito pagpapanggap na mabuting babae. Talagang aalisin ko sa'yo at makita kung sino ka talaga sa loob. Arya, si Liam nasiraan na ng ulo. Hinahanap niya si Arya Fan kahit saan. Noong araw na yon, talaga bang wala ka nang ginawa sa kanya? Talagang hindi. Kakaiba talaga nun. Hello? Ano? Arya, kumuha si Liam ng mga armadong tauhan at sinalakay ang Abyss Prison. Kinuha niya ang abo ni Arya Fan. Ano ang balak niyang gawin? Ang pagitan natin ay pisikal lang. Hindi niya ito gagawin ng ganito. Ano ba talaga ang gusto ni Liam? Assistant Yang, may problema ba? Miss Wen, umuwi ka na kaagad. Huwag mong hayaang pag-uwi ni Mr. Lu. Ay wala ka na.
Arya, saan ka pupunta? Uuwi. Ayaw ni Liam sa dumi? Para lang makuha ang abo ni Arya fan, talaga niyang ginawa ang sarili niya na magmukhang ganito. Halika, umupo ka. Mr. Liu, patawad. Ako, Tahimik. May natutulog dito. Anot? Kakalabas ko lang sa kulungan. Anong tingin mo? Pwede mo ba siyang ibigay sa akin? Ibigay sa'yo? Bakit? Mr. Liu? Kahit ano pa ang gusto mo, pwede akong pumalit sa kanya. Tinulungan niya ako. Gusto kong bigyan siya ng maayos na libing. Pumalit ka sa kanya? Sige. Gusto kong makasama siya. Matulog ka sa piling ko. Oh. Bukod sa paghihiganti sa pamilyang Wen, yun na lang ang magagawa ko para sa kanya. Karapat-dapat ka ba? Gusto ko si Arya. Ikaw ba si Arya? Ngunit patay na siya. Naaalala mo ba noong una? Nangyari sa pagitan natin? Ulitin mo. Kung gayon, ibibigay ko siya sa'yo. Ginoong Lu, ano ang sinabi mo? Hindi mo maintindihan? Hayaan mong sabihin ko sa ibang paraan. Ikaw ba ay... Ikaw ba siya? Ginoong Lu, paano nangyari yon? Bakit hindi? Arya fan ay totoong patay na. Gawin mo. Huwag! Bakit hindi? Ayaw mo. Si Arya fan mismo ang gusto mo. Hindi ako karapat-dapat. Ayos lang. Gusto mo rin yan maya-maya. Naaalala ko pa, nang tayo'y nasa Abyss Prison, buong magdamag. Ginawa kong si Arya nagmakaawa sa akin. Napakawalan siya. Ginagamit niya talaga ang paraan para malaman kung ako si Arya fan. Hindi mo ba gusto ang abo niya? Pagkatapos nito, kahit ilan pa ang mga abo dito, ibibigay ko lahat sa'yo. Arya, magmakaawa ka. Liam, pakiusap. Ikaw ba? Arya, huwag kang mamatay ha. Huwag mo akong iiwan mag-isa. Ginoong Lu, ang ampunan kung saan tumira si Arya fan ay tinawag na Everwood Orphanage. Narinig ko'y madalas nilang inabuso ang bata. Bago inampon si Arya fan, nagkaroon ng malaking sunog sa Everwood Orphanage. Sabi nila ay may mapaglarong espiritu. May mapaglarong espiritu. Ang pamilyang fan. Ngunit si Arya fan ay 5 taon pa lang noon. Kaya ano? Kaya kong magpaputok ng baril noong 5. Ipagpatuloy ang investigasyon. Lahat tungkol kay Arya fan, gusto kong malaman. Naintindihan. Ginoong Lu, tapos na ang report. Dapat mo itong makita mismo. Lena Wen ay tunay na anak ng pamilyang Wen. Ngunit, ang tugma ni na Lena Wen at Arya fan ay 100%. Saan ka pupunta? Sa bahay.
Si Ronan Fan, na kasalukuyang tumatakbo bilang Secretary of Energy, ay nakita ang kanyang approval rating bumaba dahil sa iskandalo ng pamilya. Noong nakaraang gabi, nakalimutan kong tanungin ka. Bakit hindi ka birhen? Nalaman niya rin sa huli. Sa kulungang abes. Napilitan lang ako. Napilitan ka? Hindi ikaw ang pumipilit. Tingnan mo. Ano ito? Hulaan mo kung saan ang dalawang sample na ito nanggaling. Ang sample A ay ikaw. Ang sample B ay ang abo. Yung mga kakadala ko lang mula sa kulungang abis. Abo ni Arya Fan. Arya Fan. At Lena Wen ay magkapatid na kambal. Si Lena Wen ay ipinadala sa kulungang abes. Pero dahil sa kanyang kalusugan, hindi siya tatagal ng 1 buwan. Nang dumating ang pamilya Wen para kunin siya, ang taong iyon ay napalitan na. Napalitan ito ng iyo, Arya Fan. Tama ka dyan. Tama ka riyan. Nanganak ang nanay ko ng kambal noon. Pero ayaw niyang parehong anak. Ay manatili sa pamilya Wen bilang gamit sa kapangyarihan. Kaya ipinadala niya si Arya. Sabi niya isa lang ang anak. Pero ako talaga si Lena. Jilu. Dapat mong malaman, sa tulong niya, hindi ako mahihirapan mabuhay. Iniisip mo bang ganun ako katanga na maluloko mo ng paulit-ulit? Jilu. Maniwala ka man o hindi, pero patay na talaga si Arya. Nagtiis siya ng 10 taon. Hindi na niya talaga kaya. Ayaw na niyang manatili sa mundong ito. Ata. Ito ba, ganun ba talaga naramdaman ni Arya? Jilu. Ano man ang pagkahumaling mo kay Arya, pakibitawan mo na. Talaga siyang wala na. Hindi mahalaga kung di mo aminin. Arya, noong una, akin siya. Mula ngayon, palagi siyang akin. Siya ay palaging akin. Paset na ang paghahanap ni Liam para sa Arya dahil sa kanyang baluktot na pagmamay-ari? Mr. Lu, huwag. Marumi ako. Mabuti. Gusto ko ng mga karanasan na kababaihan. Nga abo ni Arya. Nakalimutan mo ba? Hindi pa sapat ang halaga. Kapag tapos tayo, gayon pa man, maraming abo ay dito. Kung gaano ka sa kanya. Pervert. Sinasabi mo na ikaw si Lena. Ang pamilya Wen ay palaging nagsanay ng kanilang mga anak na babae. 9. Kung paano magsisilbi ng mga lalaki. Ano ang itinuro nila sa iyo? Wala akong talento. Hindi ako natutunan. Hindi ito gagawin. Kung hindi mo subukan, kanyang abo, ang halaga mo ay depende sa kung gaano ka nagtatrabaho para dito. Paano ito iba sa dismemberment? Natutunan mo ba ngayon? Alam talaga si Liam kung paano ang kahinaan ng isang tao. Arya, hindi ito mahalaga kung hindi mo ito tinatanggap. Hanggat ikaw ay sa aking panig. Kung nais mong maging Lena, pagkatapos ay maglalaro ako kasama. Merlu, pagod ako. Hindi ka maaaring maging tulad nito. Pagkatapos ilagay ito sa aking tab, maaari ko bang bayaran ng mga installments?
subukan mas mahirap. Ayaw mo ba ang paghihiganti sa kanya? Ngayon, kung maaari mong gawin mo akong humingi muna ngayon, dalawan ko ang master buy sa'yo. Pagkatapos, Merlo, paano namin ay lumipat? Wala akong lakas na kaliwa. Gawin ang tawag na ito. Alam ni Master Bai na ito ay aking order. Sabihin mo lang kay Ronan na palpak ang kanyang kampanya. Dahil lahat kay Vivian, may utang na karma si Vivian kay Arya na sumusumpa sa kanyang swerte. Kung hindi mababayaran ang utang, malas siya hanggang huli. Nasabi ko na kay Ronan gaya ng iyong utos. Nakipag-ugnayan siya sa akin ngayon. Gumawa siya ng desisyon. Ano ang sabi niya? Sabi niya, hayaan si Vivian na magbayad ng utang. Ginamit niya ang buhay ni Arya upang protektahan si Vivian. Akala ko siya ay isang mabuting ama. Dapat ba tayong sumang-ayon? Sa tingin ko, handang-handa si Arya. Igalang ang kanyang desisyon. Ipapakita ko si Arya sa iyong panaginip. Kailangan mong hingin ang kanyang paumanhin. Gagana kaya ito? Kung gagana man o hindi, nakasalalay sa iyong sinseridad, Ginoong Fan. Nandito na siya. Isang hypnotherapist na gumanap na paring Taoista. Si Master Bai ay henyo sa negosyo. Huwag kang lalapit! Anong sama ng loob mo? Tapusin ang alitan ninyo sa anak ko ngayon. Kapag nakaganti ka na, iwanan mo na sa payapa ang pamilyang Fan. Ginoong Fan. Hindi ba't ikaw ang nagpatawag sa akin dito para bayaran ng utang? Kung masisiyahan mo ako, aalis na ako. Ako gagawin ko ito. Kung ako ang gagawa nito, ang target ng aking paghihiganti ay hindi lang si Vivian. Kung gayon gagawin ko. Dugo ang utang ni Vivian sa'yo. Ngayon, ipapabayad ko siya sa'yo. Katanggap-tanggap ba yun? Sandali. Ginoong Fan, kung hindi ako nagkakamali, umiinom si Vivian ng 1 tasa ng dugo bawat linggo. Nasa pamilyang Fan ako sa loob ng eksaktong 5 taon at 3 buwan. Napilitan akong magpadugo ng 265 na beses. Napilitan akong magpadugo ng 265 na beses. 265 na beses. Ang sakit na naramdaman niya habang hinihiwa ang balat niya paulit-ulit. Kung kahit isang patak ng dugo ang mawala, hindi maituturing na nabayaran ng utang na ito. Tat, anong nangyayari? Bakit nandito si Arya? Tatay, ang kamay ko, tatay. Ikaw yun, kinamot mo ako. Vivian, ang tatay mo para sa kanyang karera, Tatay, hindi ito totoo, di ba? Ako ang pinakamamahal mong anak. Ginoong Fan, kung handa ka na ibahagi ang kasalanan sa anak mo, maaari kong pag-isipan ang pagligtas sa kanya. Gayunpaman, kailangan mong magdusa. Vivian, sinabi ni Arya kung babayaran mo ang utang mo sa kanya, ililigtas niya ang pamilyang Fan. Lahat ng meron ka ngayon ay bigay ng pamilyang Fan. Magsakripisyo para sa pamilya ay ang dapat mong gawin. Tatay, ano ang sinasabi mo? Noon, pinainom mo sa akin ang dugo ni Arya. Ayoko sana. Hindi ito kasalanan ko. Ang pagpapainom sa iyo ng dugo ni Arya ay dahil sinabi ni Master Bai na hindi ka magtatagal. Tanging dugo ng babaeng kasing edad mo ang makapagpapatuloy. Ang buhay mo ay galing kay Arya, kaya ikaw ang dapat magbayad. Arya? Noon,
Nasa bahay ko lang ng kalahating taon. Ayoko sanang inumin ng dugo mo. Nakiusap ako kay tatay na pakawalan ka. Hindi ko inisip na saktan ka. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi mo, ay hindi ba't gusto mong iwan ako ni Ronan na mag-isa? Nang hindi iyon umubra, naghahanap ka ng dahilan. Sinabing kailangan linisin ang dugo ko. Nag-ayuno ako, di pinakain. Tapos sinabi mong parang aso ako sa kanal. At pinatali mo ako sa balkonahe at pabayaan akong masunog sa araw ng 3 araw. Vivian, ano pa ang gusto mong gawin para saktan ako? Gaano siya naghihirap sa pamilyang fan? Pero hindi ko balak na patayin ka. Pakiusap, kahit man lang iligtas ang buhay ko. Oo, hindi ko rin inisip na patayin ka. Pakiusap, hayaan nyo na kaming mabuhay. Nagpadala ka sa akin noong 10 taon sa lugar na tulad ng Abyss Prison. Sabihin mo na hindi mo inisip na mamatay ako. Tatay, hindi ko na kaya pakiusap. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ni Vivian. Isang buhay kapalit ng buhay. Buhay para sa buhay. Tapat na ba yan? Dahil dyan, masaya akong dadanasin ang huling sandali ni Vivian. Kinong fan, mapapahalagahan ko kung hindi mo ako guguluhin. Sige, sige. Master Bai, dalhin niyo siya palayo. Gusto kong mapag-isa muna. Kaya ang makapangyarihang Arya, may mga kahinaan din naman. Dapat matapos na ang drama ng pamilyang fan. Buhay ni Arya ay dapat ding tuluyang magwakas. Ako si Lena Wen na muling ipinanganak, hindi na pag-aari ng pamilyang Wen o kay Liam. Liam, ang obsession mo kay Arya ay dapat ding magtapos dito. Umiiyak siya. Hindi ito tulad ng arte niya para sa akin. Totoo siyang umiiyak. Ate, lahat ng pinagawa mo sa akin, nagawa ko na. Lahat ng ipinasaulo mo sa akin. Naaalala ko na lahat. Nakakatakot ang mga ito. May bangungot ako araw-araw. Ano na naman kaya ang binabalak niya? Ate, nakakatakot si Liam. Hindi ko na kayang manatili sa tabi niya. Ate, Sinasabi mo na lahat ng ito ay pinilit sa iyo ni Arya at lahat ng sinasabi mo ay itinuro sa iyo ni Arya. Bakit hindi mo sabihin lang ang totoo? Bakit? Magsalita ka. Magsalita ka. Kung maglakas loob kang magsinungaling, ginagarantiyahan ko. Mas matindi ang pagdurusa mo kaysa mag-asawa kay Vincent Xu. Mas matinding pagpapahirap pa. si ate ang nagligtas sa akin sa Abyss Prison. Sinabi niyang magkapatid tayo at dapat magtulungan. Gusto niyang ipaghiganti ko siya sa pamilyang Fan. Tinuruan niya akong tumakas sa pamilyang Wen at pagbayarin sila. Gusto niyang pakasalan kita. Ideya rin niya iyon. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong sinabihan ka ni Arya na pakasalan kita. Bakit? Sabi ni ate, sa pagpapakasal lang sa makapangyarihan, hindi na ako makokontrol ng Wen. Kapag nagustuhan ako ng asawa ko, magkakaroon ako ng kapangyarihan at karapatang makipag-usap. Tunay ngang masasabi niya iyan at magagawa rin niya. Gamit ang lahat para sa paghihiganti. Choka Lu, ayos ka lang ba? Okay lang ako, pero ikaw hindi. Kung ikukumpara kay Arya, malayo kang mababa. Sean, Jilu, anong ginagawa mo? tanga! Tingnan mo nang mabuti. Ang nasa harap mo ngayon, panaginip ba o realidad? Hindi, imposible. Hindi ito panaginip. Paano niya nalaman si Arya? Tama ang sinabi ni Jilo. Sinusunod ko lang. Ang huling habilin ni Arya. Sinasabi mong kasinungalingan lahat. Niloko mo ako! Ako mismo ang pumatay sa anak ko. Papapatayin kita. Papapatayin kita. Hahawakan mo ang babae ko? Gusto mo bang mamatay? Ang lalaking tulad ni Liam, mapagmalaking demonyo, paano niya hahayaan? Ronan, ikaw ang nagsabi na dapat magbayad si Vivian. Ikaw din ang nanakit sa kanya.
Sinusunod ko lang ang huling instruksyon ni Arya. Ikaw ang gumawa ng desisyon. Hindi ko ito mapipigilan. Lahat ng kasamaan ay ginawa mo kusang loob at alam mo. Ronan, Arya. Si Arya na naman. Nilinlang mo ko para patayin ang aking anak. Ako mismo ang pumatay sa aking anak. Sean, dalhin mo si Ronan sa ospital. May sakit siya. Palabasin siya kapag gumaling na ka na. Lu. Sinusunod ko lang ang instruksyon ni Arya. Wala itong kinalaman sa akin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Niloko mo ako. Kung papakawalan kita, paano ang reputasyon ko? Ikulong mo siya. Huwag sa kwarto ko. Marumi siya. Kahit magkamukha sila, hindi siya si Arya. Para lang ako kay Arya. Lu. Patayin mo ako kung gusto mo. Pero pwede bang maghintay ka? May gagawin pa ako. Mukha ba akong maawain? Ito ang pangako sa akin ng kapatid ko, G. Lu, gagawin mo bang sirain ng kapatid ko ang pangako niya? Gagawin ko para kay Arya. Sa estilo ni Liam, sigurado niyang dadalhin ang mga sertipiko ng kamatayan ng pamilyang Wen sa harap ng bangkay ni Arya. Dahil naabot na ang layunin, wala na siyang pakinabang sa akin. Lu nagbigay ng utos. Hindi nabubukas ang pinto. Huwag nang maghintay. Tapusin na. Nakabitin ang madilim na langit, nagniningning ang mga bituin kasama nito. Lumilipad ang alitap-tap, lumilipad, sino ang namimiss mo? Nakabitin ang madilim na langit, nagniningning ang mga bituin kasama nito. Lumilipad ang alitap-tap. Iakyat si Lena dito. Mang Lu, hindi ba ang sabi ninyo? Huwag kang satsat. Lumapit ka rito. Patulugin mo ako. Mang Lu, wala na si Miss Wen. Ginoong Lu, wala na si Miss Wen. Ano ang sabi mo? Sa silid tanungang ito lang ang labasan? Sumakinimating ang mga pinto'y panlaban sa pagsabog. Imposibleng makalabas ng walang dahas. Dito lang siya makakalabas. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya yan. Tinuruan kaya siya ni Arya. Ang pagpupilipit ay kasanayan mula pagkabata. Kahit isang buwan sa Abyss Prison, kahit pa mabali ang mga buto, hindi pa rin niya matututunan. Arya, ang peking ID na ginawa ko para sa iyo, walang makatutuntun dito. Makakaalis ka ng maayos. Maikli na ang oras. Malalaman na ito ni Liam. Alis na ako! Ah! Kapag humupa na ang gulo. Paalam, Liam. Bagaman medyo nagugustuhan kita, kunt kong ang mga halimaw na tulad natin. Magmamay-ari lamang sa isa't isa hanggang kamatayan. Mahirap na nga para sa akin makatakas sa Abyss Prison. Ayokong makapasok sa panibagong kulungan. Hindi ako makapaniwala sa kahit isang salita mo. Liam, paano siya naging ganun kabilis? Para malaman na wala na ako, hindi ba siya naghanap ng gulo sa pamilyang Wen? Imbes na dumiretso sa akin? Nako, Mr. Liu. Hindi talaga ako si Arya. Mas mabuti pang magpaliwanag ka. Bakit naman si Lena, na lumaki sa pamilyang Wen, marunong magbaluktot ng katawan, kasanayang ginawa simula pagkabata, at makatakas sa kwarto ng interogasyon? Nako, paano ko nakalimutan yon? Mr. Liu, para mas mapasaya ang mga lalaki, sinanay ng pamilyang Wen ang aking pagbaluktot ng katawan simula bata. Tungkol sa mga sinabi mo, simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa isa man. Hindi ba ang sabi mo, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo? Bakit ka pa tumatakbo?
Ayokong patuloy na gamitin ka. Hindi ko pwedeng gamitin lang siya tapos tatakas ako. Pwede ba? Hinayaan kitang gamitin ako. Ibibigay ko sa'yo ang buong pamilyang Wen bilang regalo sa kasal. Okay ba yon? Regalo sa kasal? Hindi mo ako Hindi mo ako papatayin? Bakit naman kita papatayin? Pinapunta ako ng matriarch para sunduin ka. Para umuwi. At magpakasal. Bakit mo suot ang damit pangkasal na ito? Lola, anong problema sa damit pangkasal na ito? Nakita ko ito sa aparador. Akala ko inihanda ito para sa akin. Si Liam mismo ang nagdisenyo nito. Damit pangkasal na dinisenyo ni Liam? Sino ang gusto niyang pakasalan? Noong si Liam ay dinala sa Abyss Prison ng kanyang ama, halos mamatay siya. Pagkatapos niyang bumalik, gumawa siya ng damit pangkasal. Sinabi niya para sa babaeng nagligtas sa kanya sa Abyss Prison. Liam, hinahanap niya ito mula noon. Kaya pala ako hinanap ni Liam. Para pakasalan ako? Plinano na niya nun pa man. May plano na siya nun pa man. Napakasalan ako. Pero isang babae mula sa lugar na ganyan, paano siya makakapangasawa sa pamilyang Lu? Kaya naman, patuloy akong naghahanap ng babaeng para sa kanya. Pinapunta ko siya sa blind date para siya ay makalimot na. Hey! Hoy! Anong problema? Lena, gusto mo rin ba itong wedding dress? Oo. Pero baka hindi matuwa si Liam kung makita ka niya. Lena, dapat mo nang hubarin iyan. Hayaan siyang isuot ito at pakasalan ako. Pabayaan siyang pakasalan ako ng ganito. Bilang si Arya, pakasalan mo ako. Baliw na si Liam. Ang pagka-obsession niya kay Arya. Kalaban. Ayaw akong paalisin ni Liam. Maghanda ka na? Sa kasal, nagpapanggap akong patay para makatakas. Arya, dahil gusto kang pakasalan ni Liam, hindi ba ibig sabihin ayos ka na? Talaga bang kailangan mong magpanggap na patay? Si Arya ay sakit ni Liam. Kapag bumalik si Arya, hindi nagagaling si Liam. Kung mananatili ako, mawawala ang kalayaan ko magpakailanman. Mas mabuti pa, ang tuluyang paglisan. Ito ay isang kasal para lamang sa atin. Gusto mo ba? Sinabi ko sa'yo, lahat ng gusto mo, maaari kong ibigay sa'yo. Tingnan mo. Ang regalo mo sa kasal ay nandito na. Ano sa tingin mo? Itong tatlo. Sino ang uunahin mo? Ginoong Lu, ikaw, ano ang pinagsasabin mo? Ito ay isang masayang okasyon. Pinilit mo si Lena na maglingkod sa ibang lalaki. Tapos ipinasok mo siya sa Abyss Prison. At ikaw,
Kumusta? Ang regalo ko sa'yo. Gusto mo ba? Malambing na tunog ni Liam. Paano ito naging kaaya-aya at nakakatakot? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Alam ko. Sa tingin mo, gwapo ang iyong asawa. Pwede kang tumingin sa akin sa bahay. Silang tatlo. Sino ang pipiliin mo? Kung gayon, Lena, lahat ng desisyon tito mo ang gagawa. may punto si Dad. Kung gayon, aking pang-apat na kapatid. Lena, hindi ba kayo magkasundo ni Wenyang? Mas mabuti na sumama ka sa kanya. Oh, Lena, ang iyong ama ang nagdala sa iyo sa mundo, ngunit hindi siya nagmalasakit at sinubukan ka pang ang ipagbili. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Kahit na siya si Arya. Ngunit ang iniisip na, kung ipapadala siya palayo sa pamilyang Wen, si Wen Cheng ay dapat mamatay. Wenyang, sasaktan mo pa ang sarili mong ama? Hindi ba madalas kang ginugulo ni Wenyang? Hindi ba siya ang kinamumuhian mo? kaya? Alam pala ni tatay. Ayaw mo lang makialam o magmalasakit. Tama ba? Hindi lang ako nakialam. Hindi ako ang gumawa niyan. Si Wenying ang nagpilit sa'yo na pakasalan si Liam. Ikaw, siya ang nagpipilit. Hindi ba madalas kang ginugulo ni Wenyang? Ako? Wala akong ginawa. Bilang isang ama, ang iyong hindi pagkilos, hindi ba iyan ang pinakamalaking kasamaan? Paano? Nakapili ka na ba? Silang tatlo. Sino ang uunahin mong harapin? Ginoong Lu. Tila nahihirapan akong pumili. Bakit hindi ikaw ang pumili para sa akin? Silang tatlo. Ginoong Lu, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Alisin mo sila. At linisin. Huwag mong hayaang makaapekto. Sa kasal ko kay Lena. Lena, ibibigay ko sa iyo ang buong pamilyang Wen. Sa ganitong paraan, mas magmumuka akong mapagbigay sa aking asawa. Gusto mo ba? Dahil hindi siya magsasalita kapag pinilit, susubukan ko na lang siyang suyuin. Kapag masaya na siya, sasabihin din niya sa akin. Salamat! Liam, Abyss Prison. Iniligtas ko ang buhay mo dahil sa awa. Naghiganti ka para sa akin. Pantay na tayo. Tara na, magpakasal na tayo. Ako na ay hindi na makapaghintay. Liam! Ginoong Lu, binibining Wen. Handa ka na ba? Ginoong Lu. May regalo rin ako para sa iyo. Oh? Anong regalo ang ibibigay ni Lena? Sabi ko, gagamitin ko ang aking buhay ganti ko sa pamilya Wen. Lena, bakit ka naman ganyan ulit? Ayoko maging kapalit ng kahit sino. Ayoko maging ibon na nakakulong. Gusto ko lang maging ako. Hindi ka ibong nakakakulong. Hindi ka kapalit ng kahit sino. Ako, Ginoong Lu, kalimutan mo si Arya. Masyado kang desperada. Matatakot din siya. kaya siya natakot sa akin. At hindi siya naging masaya. Bakit mo hinahanap ang kamatayan, pero hindi kita hahayaang mamatay? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kawisang nanananan para magpaliwanag. Nemesis, umalis na ako. Dali, sunduin mo ako agad. Yung pekeng katawan, hindi mapapaniwala si Liam ng matagal. Naghanda rin ako ng aksidente sa kotse. Arya, magsalita ka naman. Anong nangyari? Huli na ang lahat. Ayaw mo sa akin? Ayaw mo rin ba ng abo ni Lena? Siya ang iyong kambal. Na kapatid, Arya.
Bakit wala kang sinasabi sa akin? Sabihin mo ang gusto mo. Kahit ikapusta pa ang buhay ko, babalik ko ito para sa'yo. Liam! Pareho tayong halimaw na di umiibig. Ang pagkahumaling mo sa akin ay pagkaangkin mo lang. At nabilanggo ako ng 10 taon. Kalayaan ang sukdulan ko. Arya. Ako, si Liam. Di makapiling ka. Liam? Kung pipilitin mong ikulong ako, pareho tayong mawawasak. Arya. Ang buhay kong ito, simula nang ikaw ay dumating, ay sa iyo na. Subukan mong hawakan ako, papatayin kita. Tigilan mo yan! Maging mabuti. Huwag kang gagala-gala. Tinutulungan kita. Mamatay para dito. Tisulit. Pinapahalagahan niya ang buhay ko. Nangako ako, bibigyan kita ng pinakamaganda. Arya, hintayin mo ako. Hintayin mo akong gamitin ang buhay. Makuha lahat ng kaya ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Alam ko, baliw na ako. Hinahanap kita ng buong pagkahibang. Iyon ay dahil kung wala ka, lahat ng ginagawa ko ay walang saysay. Sa Abyss Prison, ikaw ang hari. Ngayong nakalaya ka na, gusto kong maging hari pa rin. Ako, si Liam, handang ibigay lahat sa'yo. Ako, gusto lang mapas sa iyo.